Magandang araw sa lahat at ngayon ay pag-aaralan natin ang graphic organizer. Of course, no, pag-aralan ninyo kung ano yung pwedeng mga paksa na pwedeng iugnay sa mga ito. Una ay ang kahulugan. Pag sinabi nating graphic organizer, ito ay isang paraan ng pagsasaayos o pag-oorganisa ng mga nakalap na datos at impormasyon para mas lalong maunawaan at maintindihan ang konsepto o ipinahihiwatig nito. So nakakatulong po ang graphic organizer para maging mas klaro ang isang impormasyon o yung mga nakalap ninyo na datos. Ang mga halimbawa ng graphic organizer, ito ay mga ilan lamang. So sa makatwid, marami pang mga types, no, or mga forms of graphic organizer. Ito yung Venn diagram, meron tayong fishbone diagram, meron tayong pie chart. Una, Venn diagram. Pag sinabi nating Venn diagram ay ginagamit upang malaman ang mga pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawa o higit pang mga bagay. Sumunod naman na diagram, ito ay nagpapakita o isang tool na nagpapakita ng mga issue, nagpapakita ng mga problema, at nagpapakita ng mga solusyon. Sa makatwid, pwede siyang cause and effect or pwede siya problem and solution. Ito yung halimbawa. So dito sa ulo ng isda, tinawag siyang fishbone, no? Kasi may isda, tapos mayroon siyang mga buto-buto. Yung sa ulo, ilalagay natin dito yung problema o pwede yung effect, no? So sa makatwid, dito natin halimbawa na lamang ang problema ay ang pagbaha. So ilalagay natin sa kategorya, halimbawa unang kategorya tao. Ano ang ginagawa ng mga tao? Una ay pagtatapon ng basura. Pangalawang ginagawa ng mga tao ay pagputol ng mga puno. So marami pa, pwedeng lalagpas ng apat, tatlo, no? Sa ikalawang kategorya, pwede nating sabihin na kalikasan, nature natin, no? Nature. Okay? So ano bang ginagawa? Una, may bagyo, no? Pangalawa, may lindol. So ibig sabihin, yan ay sa kalikasan, dulot ng kalikasan. Pangatlong kategorya ay pwede nating sabihin na um, makina, no? Kasi mayroong mga kagamitan na kapag ginagamit ay nagdudulot siya ng pagbaha, no? Or ginagamit ng o mga makina na ginagamit ng mga tao tulad ng sa pagmimina na mayroon silang kagamitan na pagbubungkal tapos hindi nila alam na may matubig pala doon na nagdudulot na siya ng pagbaha. So, ibig sabihin sa kategorya, iisipin natin yung general. Tapos, dito na yung specific na yung nasa mga buto-buto niya. So, yan yung halimbawa ng fishbone diagram. Sunod naman ay ang pie chart. Tulad ng bilog, so ang pie chart ay isang bilog. Ito ay nagbibigay ng biswal na konsepto na buo isang daang bahagdan. So it means merong 100% sa isang circle na pwede nating bigyan ng hati, no? Or slice, kung depende. Yung pinakamalaking hati, yun yung may pinakamalaking porsyento. Halimbawa, sa loob ng klase ninyo, 100%, halimbawa, 37 kayo lahat bilang estudyante. Tapos, meron dyan 80% mga babae. 20% ay mga lalaki. So, ibig sabihin yung sa bilog, ang slice na mas malaki ay sa babae na makikita siya sa legend, ano, na itong kulay na ito, red ay babae, blue naman ay lalaki. So, mas malaki yung slice or hati para sa babae. Yan yung halimbawa ng pie chart. So, ito ang halimbawa ng Venn diagram. Ito ang halimbawa naman, no? At ito ang halimbawa ng pie chart. So, mayroon siyang mga hati, no? 50%, 40%, 10%. For halimbawa, sa exam, sino ang nakakuha ng excellent? 50% na nakakuha, no? Sa mga estudyante. Sino nakakuha ng above average? 40%. Sino nakakuha ng average? 10%. So, yan yung halimbawa ng pie chart. So halimbawa ito, no, mga barriers sa mga ating pag-assess, no, sa mental health, no, bakit hindi sila humihingi ng tulong. So dito mayroong mga legend, no, mayroon siyang mga um ang tawag nito, interpretation, no, sa bawat kulay. And of course, mayroon siyang mga porsyento. Yan yung halimbawa ng pie chart. Ito naman ay halimbawa ng katulad ng sinabi ko nina, yung fishbone diagram.
So, nandito yung problema, nandito yung anong ginagawa ng mga tao sa problema, sa culture, anong nakasanayan na sa method at sa technology. So, halimbawa, masamang kape. Paano natin masasabing masamang kape siya? Una, sa tao. Kapag masama ang kanyang ugali or walang training ang isang tao. Pangalawa, equipment. No? Dito, madumi ang basket. No? Hindi maayos ang kanilang mga kagamitan or marumi ang kanilang baso. Yan ay halimbawa ng nagpapakita ng cause and effect. At yun lamang at maraming salamat.